Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pag-unawa sa tekstong naratibo, pagsunod-sunod ng mga pangyayari. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang ginagawa ninyo kapag may natirang pagkain? Mahalaga ba ang pagtitipid? Bakit? Ngayong araw ay babasahin natin ang isang maikling kwento tungkol sa isang munting kuting na may natutuhang magandang aral mula sa kanyang ina. Habang tayo ay nagbabasa, aalamin natin ang mga bahagi ng kwento at ang mahalagang pangyayaring naganap dito. Basahin natin. Si Miming ang munting kuting. Sa isang maliit na bahay, nakatira sina inang pusa at kanyang anak na si Mimi. Isang araw, maagang nagising si inang pusa upang maghanda ng makakain. Mimi, anong gusto mong almusal? Tanong ni inang pusa. Tinapay po, inang. Ang pangiting sagot naman ni Mimi. Dali-daling naghanap ng mabibilhang tindahan si inang pusa. Pag-uwi sa bahay ay agad na pinagsaluhan ng dalawa ang nabiling tinapay. Inang, mayroon pa pong natirang tinapay. Itatapon na ba natin ito? Tanong ni Mimi sa kanyang nanay. Naku, Mimi, ipunin natin ang mga natirang tinapay at itago. Makakain pa natin ito mamayang merienda. Mariing wika ng ina. Sige po, inang, ilalagay ko pong muli ang mga ito sa dating pinaglagyang papel. Wika ni Mimi. Nang araw na iyon, natutuhan ni Mimi ang maging masinop at matipid, lalo na kung maaari pang pakinabangan ang mga ito. Ano ang pamagat ng pabulang inyong narinig? Saan naganap ang kwento? Sino ang pangunahing tauhan sa pabula? Ano ang mga pangyayari sa kwento ang natatandaan mo? Ano ang sinabi ni Mimi kay inang pusa tungkol sa mga natitirang tinapay? Ano ang ugali mayroon ang mag-inang pusa? Ano ang masasabi mo tungkol sa mag-inang pusa? Tama lang ba ang kanilang ginawa? Bakit? Ano ang tekstong naratibo? Ang tekstong naratibo ay kwento na may tauhan, tagpuan at mga pangyayari.
Tauhan. Ito ang mga gumaganap sa kwento. Tagpuan. Ito ang lugar kung saan naganap ang kwento. Suliranin. Ito ang problemang kinaharap ng tauhan. Pangyayari. Ito ang mga naganap sa kwento. Banghay. Ito ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pagsunod-sunodin mo. Pagsunod-sunodin ang pangyayari sa kwento gamit ang bilang na 1 hanggang 5. Una, nagising si Inang Pusa. Pangalawa, bumili ng tinapay si Inang Pusa. Pangatlo, kumain sina Mimi at Inang Pusa. Pang-apat, itinago ang natirang tinapay. Pang-5, natutuhang maging matipid si Mimi. Sa iyong palagay, sagutin ang mga tanong. May natira kang tinapay. Ano ang iyong gagawin? Nakakita ka ng pagkaing maaari pang kainin. Ano ang iyong gagawin? Bakit hindi dapat magsayang ng pagkain? Mahalaga ba ang hindi pagsasayang ng pagkain? Bakit? Ang tekstong naratibo ay may tauhan, tagpuan, suliranin at banghay. Mahalaga ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang mas maunawaan ang kwento. Gawin natin, gumawa ng isang payak na pangungusap. Ikalawang araw, payak na pangungusap na pananong, pagsulat ng kabit-kabit na W. Tingnan ang larawan. Ano ang sinasabi ninyo kapag pumapasok sa paaralan? Ano ang sinasabi nyo kapag may gustong itanong? Ano ang bantas na ginagamit kapag nagtatanong? Ngayong araw ay matututuhan natin kung paano bumuo ng payak na pangungusap na pananong. Matututuhan din natin ang tamang paggamit ng malaki at maliit na letra, tandang pananong, wastong pagbasa, at pagsulat ng letrang W sa paraang kabit-kabit. Basahin natin. Ang, si, ay, sa, ito, may, ako, ikaw, sino, ano. Ano ang payak na pangungusap na pananong? Ito ay pangungusap na nagtatanong.
Nagtatapos ito sa tandang pananong. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Sino ang guro mo? Kailan ang iyong kaarawan? Paano isinusulat ang isang pangungusap? Saan nagtatapos ang isang pangungusap na pananong? Basahin natin. Mga salitang may W. 8. Watawat. Walis. Wasto. Waiter. Wisik. Welga. Waling-waling. Wasak. Wala. Hulaan mo ako. Tukuyin ang isinasaad sa bawat bilang. Ito ay bilang pagkatapos ng 7. Ito ay 8. Ito ay sagisag ng ating bansa. Ito ay watawat. Kabaliktaran ng meron. Ito ay wala. Ginagamit ito sa paglilinis ng sahig. Ito ay walis. Kasing kahulugan ng salitang tama. Ito ay wasto. Ang payak na pangungusap na pananong ay ginagamit sa pagtatanong. Maaari nating isalaysay ang ating mga karanasan gamit ang malinaw at wastong pangungusap. Gawin natin. Ayusin upang maging pangungusap na pananong. Gawin natin. Isulat sa paraang dikit-dikit. Ikatlong araw, payak na pangungusap at pagsulat ng kabit-kabit. Ano ang ipinapakita ng larawan? Sino-sino ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang ginagawa nila? Ano ang masasabi mo tungkol sa kanilang pamilya? Ngayong araw ay matututuhan natin ang dalawang uri ng payak na pangungusap. Ang paturol o pasalaysay at pananong. Aalamin din natin ang tamang paggamit ng malaki at maliit na letra at wastong bantas. Basahin natin. Ang, si, ay, ako, kami, tayo,
May. Ito. Saan? Sino? Pasalaysay o pananong. Sabihin kung ang pangungusap ay isang pasalaysay o pananong. Ako ay masipag. Ano ang pangalan mo? Mahal ko ang aking pamilya. Saan ka nakatira? Sino ang kasama mo? Si Ana ay mabait. Dalawang uri ng payak na pangungusap. Paturol o pasalaysay. Ito ay nagsasabi ng isang pangyayari o impormasyon. Nagtatapos ito sa tuldok. Pananong. Ito ay mga pangungusap na nagtatanong. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Ano ang aking bantas? Piliin ang tamang bantas. Ako ay masipag. Ang tamang bantas ay tuldok. Kumain ka na ba? Ang tamang bantas ay tandang pananong. Saan ka nakatira? Ang tamang bantas ay tandang pananong. Kami ay nagdarasal araw-araw. Ang tamang bantas ay tuldok. Ilan kayo sa pamilya? Ang tamang bantas ay tandang pananong. Ang payak na pangungusap ay maaaring paturol o pasalaysay at pananong. Ang pangungusap na pasalaysay ay nagtatapos sa tuldok. Ang pangungusap na pananong ay nagtatapos sa tandang pananong. Gawin natin. Lagyan ng tamang bantas ang bawat pangungusap. Gawin natin, isulat sa paraang dikit-dikit. Ika-4 na araw, pag-unawa sa tekstong impormatibo. Tuntunin, paalala at panuto sa tahanan. Pagsulat ng letrang F sa paraang kabit-kabit. Ano ang ginagawa ng mga bata? Ginagawa mo rin ba ito sa bahay? Bakit mahalagang sundin ang mga tuntunin sa tahanan? Ano ang paalala ng iyong mga magulang? Ano ang mangyayari kung hindi tayo susunod sa panuto? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga tuntunin, paalala at panuto sa tahanan.
Babasahin natin ang isang tekstong impormatibo at matututuhan nating gumawa ng payak na pangungusap tungkol sa ating sariling karanasan. Basahin natin. Ako, kami, ang, tayo, ay, may, ito, iyan, doon, lahat, dito. Basahin natin. Ako ay mabait. Siya ay masipag. Tayo ay mag-aaral. May aklat ako. Dito tayo uupo. Ano ang tekstong impormatibo? Ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng impormasyon o kaalaman. Halimbawa nito ay tuntunin, paalala, at panuto. Ano ang tuntunin? Ito ay mga alituntunin na dapat sundin. Ano ang paalala? Ito ay nagsasabi ng dapat tandaan. Ano ang panuto? Ito ay nagsasabi kung paano gawin ang isang gawain. Basahin natin. Mga tuntunin sa ating tahanan. Sa bahay ni Fiona, may mga tuntunin na sinusunod ng buong pamilya. Bago kumain, lahat ay naguhugas muna ng kamay. Pagkatapos kumain, inililigpit nila ang mga pinagkainan sa lababo. Kapag aalis ng silid, pinapatay nila ang ilaw upang makatipid sa kuryente. Palaging sinasabi ng kanilang nanay, panatilihing malinis ang ating bahay upang maging ligtas at masaya ang lahat. Dahil sinusunod nila ang mga tuntunin, maayos at masaya ang kanilang tahanan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa nila bago kumain? Ano ang ginagawa nila pagkatapos kumain? Bakit nila pinapatay ang ilaw? Bakit mahalagang sundin ang mga tuntunin sa tahanan? Basahin natin. Family, Fiona, folder, flag, Filipino. Tama o hindi? Sabihin ang oo kung tama ang sitwasyon at hindi kung hindi.
Dapat maghugas ng kamay bago kumain. Maaaring iwang bukas ang gripo. Maglikpit ng laruan pagkatapos gamitin. Itapon ang basura kung saan-saan. Patayin ang ilaw kapag walang gumagamit. Ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng impormasyon. Ang tuntunin, paalala at panuto ay tumutulong upang maging maayos ang ating tahanan. Gawin natin, bilugan ang salitang high frequency. Gawin natin, isulat sa paraang dikit-dikit. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!